Uy, mas malaki yan. Masawa. Sige po, huwag po kayong tumakbo. Isang magsasaka sa Pangasinan ang natuklaw ng kobra habang nag-i-spray ng pamatay damo. Aksidente niyang naapakan ng isang kobra at siya ay tinuklaw. Dahil hindi kalayuan ng bukid na sinasaka ay nakauwi pa ito sa kanilang tahanan. Nakapaglinis ng katawan at nakarating ng buhay sa ospital ng katabing bayan na Lingayen. Sa ospital ay nagumpisa na siyang makaramdam ng mga simptomas. Nahihirapan na siyang magsalita at namimigat na ang tulukap ng kanyang mga mata. Alam ng doktor na ang kasunod ay mahihirapan na itong huminga kaya tutubuhan na sana siya. Pero tumutol daw ang anak ng pasyente sa takot na magpapalala ito sa kondisyon ng ama. Mula nung magtampok tayo ng mga tuklaw ng kobra sa ating channel, maraming mga kaso ang patuloy na naire-report sa atin. Marami dito ay naitampok din natin. At hindi ko lang minsan narinig na tumutulang pamilya ng pasyente sa intubation. Doon sa ospital na pinuntahan nyo, may antivenom o Wala po. anong ginawa nila doon? Tinubo na po nung nawala ng malay. Ano na nga po nila ako tinanong kung sobrang lagyan ng tubo. Ano nga ba ang intubation at bakit ginagawa ito sa mga natutuklaw ng kobra? Ang kamandag ng kobra ay neurotoxin. Inaatake nito ang central nervous system sa pamamagitan ng pagsangga ng mga communication signals ng mga nerves at muscles. Magre-resulta ito sa paralysis at maaapektuhan ng lahat ng organs, unang-una na ang baga. Hindi na makakahinga ang pasyente at kapag wala ng oxygen, mag-uumpisa na rin magsitigil ang mga body organs at eventually, mamamatay ang pasyente. May antivenom naman. Hindi ba pwedeng saksakan na lang ang pasyente ng antivenom? Hindi po ako doktor pero sa palagay ko hindi pwede. 30 minuto, 1 oras o higit pa bago tumalab ang antivenom. Kung mawawalan lang ng oxygen ang ating utak ng 1 minuto, wala pang mangyayaring permanent damage. May malay pa ang pasyente. 2 hanggang 3 minuto, magsisimula na ang brain damage. 4 hanggang 6 na minuto, magsisimula na ang irreversible brain damage. Ibig sabihin, mabuhay man ang pasyente, hindi na ito babalik sa normal. Maaring maging lumpo, hindi na makakapagsalita ng mahusay, maaring magbago ng ugali, maaaring mahihirapan pa rin sa paghinga at maaari ring mawala ng tuluyan ng paningin. Kung lalagpas pa ng 6 na minuto na mawawala ng oxygen ng utak, mabuhay man ang pasyente, maaaring koma o gulay na lamang ito habang buhay. Ipagpalagay na tumalab ang antivenom sa loob lamang ng 30 minuto. Ang laki pa rin ng kulang. 10 minuto na walang oxygen ng utak, maaring mamatay na ang pasyente. Kaya kailangan ng tubuhan o i-intubate ang pasyente. Gagawin ito gamit ang tinatawag na endotracheal tube. Ipapasok ito mula sa ilong o sa bibig, padadaanin sa lalamunan hanggang sa trachea o windpipe. Maaring masakit ito at hindi komportable sa pasyente. Pero dito padadaanin ng oxygen supply habang hindi pa tumatalab ang antivenom. At sa pagkakataong walang stock ng antivenom, intubation din ang sagot para tumagal ang buhay ng pasyente hanggang makahanap ng antivenom. Ang talab ng kamandag ay depende sa dami na nai-inject ng ahas, sa laki ng taong kinagat, at sa kalusugan din ito. Kung ang pasyente ay may malakas na pangangatawan, may tsansa itong labanan ng kamandag, basta't hindi siya maputulan ng oxygen supply at posible lamang yan sa pamamagitan ng intubation. Kung naliwanagan po kayo sa ating tinalakay, paki-share po ang ating video sa inyong mga kaibigan na nasa rural o agricultural na lugar. Maaaring sa pamamagitan ng kaalaman ay makapagliligtas tayo ng buhay. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video.